Sabi nga nila, ang mundo ay puno ng hiwaga. Kahit sa modernong panahon, ay hindi pa rin tuluyang maipaliwanag ng siyensya ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya dito pumasok ang mga pangyayaring hindi may paliwanag. Mga kwento na hindi natin alam kung tunay ba o hindi. Mga kwentong masasabi nating gawa-gawa lamang. Pero aminin ninyo, may mga pagkakataong napapaisip din kayo kung papaano nga kaya. Hanggang saan ba ang kaya mong gawin para sa iyong pamilya? Kaya mo bang harapin ang pinakadelikadong pagkakataon para sa isang paghaharap? Ano ang pipiliin mo? Ang lumaban o makipagkasundo sa mga nilalang na nagmistulang demonyo sa kalupaan? At ano ba ang pagkakakilala mo sa nilalang na tinatawag na aswang? Maraming kwento ang tumutukoy sa kanila. May hindi naniniwala. May nag-aalangan kung tunay ba silang umiiral. Paano na lang kaya kung ikaw mismo ay mapadpad sa piling ng mga aswang? Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, gusto ko munang humingi sa inyo ng isang like, comment at share na rin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Yun lang mga kabaryo, maraming salamat. Ituloy na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay karanasan ni Isagani, isang 20 anyos na binata sa Zamboanga del Sur. Nangyari ito sa taong 1987. Sa mga panahong ito ay tahimik at mapayapang namuhay ang pamilya ni Isagani. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang amang si Berto ay isang karpintero. Ngunit napakahilig nito sa sabong. Ang ina naman niya ay isang mananahi. Nagtapos ng sekundarya si Isagani at nagtrabaho bilang matador sa palengke. Hindi na bago kay Isagani ang mga nilalang ng kadiliman. Gawa nga sa malapit siya sa kanyang ninong dodong na isang antingero. Simula pagkabata niya, ay naririnig niya na ang usapan ng kanyang ama at ang ninong nito patungkol sa pakikipaglaban nito sa mga aswang, mambabarang, at kung ano-ano pang elemento. May kakaibang kwintas ang kanyang ninong pero nanatiling lihim sa kanya kung anong meron sa kwintas na yon. Tila ba isang mahalagang kayamanan na ayaw ipaalam ni Dodong sa iba. Isang araw noon, umuwi si Berto na takot na takot. Hindi nga nila ito nakausap ng maayos. Nanginginig at umupo sa sulok na parabang nasisiraan ito ng bait. Kaya inalalayan na lang na ito papunta sa kwarto at pinagpahinga. Hindi naman ito nagkasakit. Pero baka sa itsura nito, ang pagkabalisa at aligaga. Ilang araw na itong tulala kaya napagpasyahan nilang mag-ina na sumangguni na kay Dodong. Matapos ang halos 1 oras na nag-usap ang dalawa sa silid, ay lumabas na ang kanyang ninong. Anak ng patis, alam mo ba kung anong nakaaway ng amo mo? Isang aswang. Lintik. Mukhang may lumabas na naman sa kanilang lungga at nakikihalubilo pa sa mga tao. Sambit dito ng kanyang ninong Dodong. Aswang? Pero bakit? Paano nangyari nung? Hindi naman pala away si Itay, di ba? Pagtatakang sambit naman dito ni Isagani. Epekto na yan sa pagiging suga pa sa sabong. Nagkainitan. Ayun. Nagkaengkwentro ang aswang. Mabutit binuhay pa siya. Sa hinuwa ko, hindi basta-bastang lahi ng aswang yon. Nag-iisip eh. Hindi basta-basta umaatake. Sa palagay ko, tinakot lang si Berto. Tingnan mo ang nangyari.
Kahit ang sumilip sa bintana, hindi niya na magawa. Mahabang litanya dito ng kanyang ninong. Siya man sa sandaling yon ay nabagabag. Sa pagkakaalam niya, hindi tumatanggap ng pagkatalo ang mga aswang. At kahit ubusan ng angkan ay hindi sila umuurong. Pero ano kayang uri ng aswang ang nakaharap ng kanyang ama? Tirik ang araw nun pero nagawa nitong ipakita ang nakakatakot nitong kakayahan. Laking pagtataka din ni Dodong dahil hindi naman minarkahan si Berto kung saan ito ang malimit gawin ng aswang kung may bibiktimahin o nakaalitan. Bago naman umalis ang antingero, ay nilagyan niya ng proteksyon ang bahay. Isa itong uri ng dasal. Umikot siya ng 3 beses sa bahay habang nag-uusal. Dito inabisuhan din niya ang mag-ina na maghanda ng anumang patalim o panatilihing itong nakatarak sa lupa. Gayon din ang paglalagay ng asin sa bawat kwarto bilang paunang pangontra sa aswang kung sakali man. Ginawa naman nila yon pero inilihim sa mga kapatid. Baka balutin lang ito ng sobrang takot. Samantala, pinuntahan ni Dodong ang sinabing lugar ni Berto kung saan siya tinambangan ng aswang upang makakalap ng bakas. Pero napakalinis. Walang anumang senyales ng aswang. Hindi tuloy maiwasan niyang isipin na ang lahi ng aswang na yon ay isang gabunan. Masasabing isa ang gabunan sa matatalinong uri ng aswang. At ito ang katumbas ng mga bangkilan. May kakayahan nitong magawa ng kalasag ang anumang pangontra ng tao laban sa kanilang lahi. Kaya din itong makisalamuha at makipagkaibigan sa tao. Hindi sila basta-basta lang nambibiktima. At kung meron man, pipiliin nila ang mga dayo o mambiktima sa malalayong lugar. Kung hindi nito pinaslang si Berto, ibig sabihin nasa malapit lang ang aswang na yun. Bilang antingero, obligasyon ni Dodong na protektahan ng mga tao. At kahit nasabihin pang hindi nambibiktima ang aswang ng kapitbahay, hindi pa rin ligtas ang mga tao. Kada araw ng linggo, nagkakaroon ng sabong. Kahit hindi naman sugarol itong si Dodong ay pumasok siya sa loob ng sabungan upang magmanman. Baka sakaling makita niya ang aswang na yun. Ilang linggo din siyang nagpabalik-balik sa may sabungan. Pero wala talaga siyang nakita. Bumalik na rin sa normal si Berto. Pero ang takot nito ay nananatili pa rin sa kanya. Parang nakatulong pa nga yata ang tagpong yun dahil hindi na kailanman umapak ng sabungan si Berto. Samantala, lumabas na si Isagani ng madaling araw, mga bandang 4:00, upang magpunta na sa palengke. Nakasukbit sa kanyang tagiliran ang itak na pangkatay ng baboy. Nung bata pa siya ay binigyan siya ng kanyang ninong ng habay, pangontra sa aswang at masasamang elemento. Kahit 20 anyos pa lang siya, malaking bulas at matatag ang pangangatawan. Madali lang sa kanya na buhatin ang mga baboy na umaabot sa 30 kilos. 3 taon na din siya bilang matador. Subalit, iba pa rin kapag aswang na ang pinag-uusapan. Kaya simula nang nangyari kay Berto, ay naging mas maingat na siya sa bawat labas niya ng madaling araw. Nong, kamusta ang paghanap mo sa aswang? May iba rin kasi akong sadya sa'yo, Nong eh. Sambit dito ng binata. Wala akong makita eh. Itinigil ko na din ang pagpunta sa may sabungan. Siya nga pala, ano pala ang sadya mo? Pagtatanong naman dito ni Dodong.
Pwede mo ba akong turuan ng tigal po? Ay, pangdepensa lang. Alam mo na. Sambit naman dito ni Isagani. Tumitig lamang si Dodong sa kanyang inaanak. Tumalikod at nagbuntong hininga. Inisip niya kung nararapat ba niyang turuan ito. Kapag nagkataon na may aswang na makaharap si Isagani at ginamit nito ang tigalpo, tiyak, iisipin ng aswang na isang banta si Isagani sa kanila. At yun ang ayaw mangyari ni Dodong. Pero sa kabilang banda, may punto din ang inaanak niya. Kaya naman kinausap niya ito at sinabi ang gagawin kung sakaling may makaengkwentrong aswang. Ayon kay Dodong, hindi sa lahat ng oras ay haharapin ang kalaban. Kapag pakiramdam na may aswang sa paligid, mas mabuting magdasal, umalis at pumunta sa mataong lugar. At kung pakiramdam mo naman na may sumusunod sa'yo, wag na wag kang uuwi ng bahay. Iligaw mo ang aswang na yun hanggat maaari. Bago magtanghali ay oras na ng uwian ni Isagani. Naabutan niya ang kanyang ina na umiiyak habang ang ama ay nakaupo lamang sa may sulok at inatake ito ng takot. Nalaman niya na nakita daw ng kanyang ama ang aswang na nakaalitan niya. Umaaligid daw ito sa labas ng bahay nila. Dito na kinabahan si Isagani. Tirik na tirik ang araw pero may lakas ng loob ang aswang na magmanman sa kanila. Sa oras ding yon ay sumugod si Isagani sa kanyang ninong. Sa pagkakaalam nila nung una, ay inakusahan ni Berto ang aswang na nandaya sa sugal. Pero may iba palang dahilan. Inamin ni Berto na binantaan daw niya ang lalaking nakaalitan niya. Pinagmumura at minaliit pa. Nung hangarin daw siya nito, sa galit ni Berto ay sinabi nitong uubusin daw niya ang buong angka ng lalaking yon. At doon na daw ito nagalit ng sobra. Nakita daw niyang tumubo ng mabilis ang mga kuko nito. Lumabas ang pangil at naging pula ang mga mata. Dito kumaripas ng takbo si Berto, habang ang aswang ay humahabol sa pamamagitan ng pagtalon sa mga puno. Ayon pa kay Dodong, hindi biro ang magbanta sa aswang. Isa itong malaking insulto para sa kanila. At isa pa, kung umaaligid ang aswang, ibig sabihin, alam na nito ang proteksyon na nakapalibot sa bahay. Hindi rin imposible na iniisip ng aswang na may antingero sa pamamahay na yon. Kaya mas delikado na ang kanilang sitwasyon. Kinagabihan sa araw na yon, nag-abiso naman si Dodong na umaktong normal ang mag-anak, habang siya ay nasa paligid lang at nagmamanman. At hindi nga siya nagkamali. May isang lalaki ang lumapit sa bahay. Kasing edad lamang niya ito. Pero namangha si Dodong dahil kahit konti ay wala siyang nararamdamang negatibong enerhiya mula dito. Hanggang sa bigla itong tumalo ng napakataas at dumapo sa isang puno sa may likod bahay. Kumpirmado, aswang nga ang taong yon. Gamit ang kanyang mutya, nakalapit si Dodong sa punong yon na hindi nalalaman ng aswang. Bumaba ka nga dyan. Halika't pag-usapan natin ang problema. Sambit naman dito ni Dodong. Ikaw pa lang ang tingerong pumoprotekta sa mayabang na yan. Mukhang malakas ang kargada mo. Hindi man lang kita napansin. Sambit naman dito ng nilalang.
Anong balak mo sa kaibigan ko? Magsalita ka. Pasigaw na sambit ni Dodong. Nais kong turuan ng leksyon ng mayabang na yan. At kung haharang ka, pues isasama kita. Sino ka at saan ka nagmula? Matapos tanungin ni Dodong ang lalaking yun, ngumisi lamang ito at umatungal. Kitang-kita ni Dodong ang naninilaw nitong mga ngipin. Wala pa sa kabuuang anyo ang aswang, pero napakaliksi nito. Lumundag ito sa mga puno. Hinabol naman ni Dodong hanggang sa makarating sila sa may talahiban. Isang malawak na lugar para sa isang labanan. Dito ibinuka ng aswang ang mga kamay at tumubo ang mahaba at ang may itim na mga kuko. Pilit pa rin kinilala ni Dodong kung anong uri ito. Hinawakan niya ang kanyang kwintas kung saan naroon ang mutya. Bagay na mas lalong nagpaigting sa interes ng aswang. Magpakilala ka. Sino ka? At bakit ka gumagala sa baryo namin? Sambit ni Dodong habang nakahawak ito sa kanyang kwintas. Isang karangalan na magpakilala sa iyo, Antingero. Ako si Ugdo, ang pinuno ng mga sundalong gabunan ng Siokon. Sambit naman dito ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Dodong. Bumalik sa kanyang alaala ang kwento ng mga gabunan sa Siokon. Matagal nang nawala ang mga ito. Pero pinuno ng mga sundalong gabunan? Ibig sabihin, may komunidad sila at hindi lang siya nag-iisa. Umihip ang malamig na hangin. Nagpapakiramdaman ng bawat isa. Gumuhit ang nagsasayabang talahib na tila alon gawa ng hangin. At sa isang iglap, animoy kidlat si Ugdo na biglang lumitaw sa harapan mismo ni Dodong. Isang napakalakas na suntok ang natamo niya. Tumilapon at nagpagulong-gulong sa may talahiban ang Antingero. Sumigunda pa ang gabunan at binanata ng gusto ang Antingerong yon. Partida. Hindi pa tuluyang ganap ang pagpapalit ng anyo nito. Nagmistulang laruan si Dodong sa mga sandaling yon. Sa gitna ng mga atake, nagkaroon siya ng maliit na pagkakataon. Agad niyang binawian ang aswang sa pamamagitan ng suntok at orasyong mabilisan. Ininda ni Ugdo ang tama sa kanyang tagiliran. Mabilis itong napatras, subalit ngumisi lang ito na tila nasarapan pa. Bago pa man maka-ataking muli ito ay gumuhit ng krus sa hangin si Dodong. Kasabay ito ng isang pag-usal at mabilis niyang itinulak ang hindi nakikitang puwersa. Tumama ito kay Ugdo at tumilapon siya ng malayo. Subalit, mabilis na nakatayo si Ugdo. Sabay na sumugod ang bawat panig. Umugong ang malakas na puwersang nagmumula sa bawat isa. Nagpatuloy ang labanan. Kitang-kita ni Dodong na tila walang kahinaan ang aswang. Natatapatan naman niya ang bawat atake nito. Pero sadyang napakatibay at hindi man lang nanghina. Ang kanilang tagisan ng lakas ay dapat nang magwakas. Kaya ginawa na ni Dodong ang isa sa pinakamalakas niyang pag-atake. Tinawag niya ang sibat ni Atardar. Kumislap ang langit nun. Napalingon dito si Ugdo. Akmang bibitawan na ni Dodong ang malakas na atake ay natigilan siya dahil sa malakas na boses. Nabaling naman ang tingin niya sa tuktok ng burol. Tumambad sa kanya ang anyo ng isang ganap na gabunan. Mahaba
at maputing buhok na sumasaliw sa ihip ng hangin. Meron din itong dalawang sungay sa noo, maitim na balat at kumikislap na mapupulang mga mata. Biglang lumuhod si Ugdo paharap sa gabunan. Nagbigay ito ng pagsaludo. Dito unti-unting naglaho ang mga sibat sa kalangitan. Nagulat na lamang si Dodong dahil humingi ng paumanhin ang gabunan sa ginawa ng kanyang sundalo. Dito niya nalaman na iyon pala ang kanilang pinakapinuno. Hindi gumalaw si Ugdo at nanatiling nakayuko at nakaluhod. Marahang naglakad ang gabunan. Ramdam na ramdam ni Dodong ang napakalakas nitong puwersa. Tumingin ito sa kalangitan kung nasaan ang mga kumikislap na sibat kanina. Ayon sa gabunan, napahanga siya sa taglay na kakayahan ni Dodong. Pero hindi sapat na nag-iisa siya laban sa puwersa ng mga gabunan. Dagdag pa dito, sawa na siya sa walang tigil na labanan ng mga aswang kontra sa tao. Nais niya na ng kapayapaan. Pero isang malaking hamon ang ginawa ni Berto at nangangailangan ito ng maayos na usapan. At walang pwedeng gumawa nito kundi si Berto mismo. May itinurong direksyon ang pinuno ng mga gabunan. Nakuha naman agad ni Dodong ang ibig sabihin nito. Tumayo na si Ugdo at sumunod sa kanyang pinuno. At sa isang iglap, sabay itong lumundag ng napakataas at naglaho sa kanyang paningin. Bumagsak ang malaking hininga ni Dodong na kanina pa niya pinipigilan. Napaluhod siya sa lupa. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya sa oras na yun. Sa lakas na taglay ng mga gabunan, walang kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan. Pero mas hindi siya makapaniwala sa sinabi ng aswang. Kapayapaan? Tila napaka-imposibleng bagay na nagmumula sa kinikilalang isa sa pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Kinabukasan ay tinungo niya si Berto at inilahad ang buong pangyayari. Subalit umiiling si Berto na tila nababaliw. Nakita pa lang niya ang aswang na umaaligid ay halos masiraan na siya ng bait. Paano pa kaya kung magpunta siya sa teritoryo nito at makipag-usap? Kahit ano pang pangungumbid si ni Dodong ay ayaw talaga ni Berto. Sasamahan naman siya ni Dodong pero sadyang nilamon ito ng takot. Dinala ni Berto ng kanyang asawa sa silid. Nong, ako nangarap sa gabunan. Tingnan mo naman si Itay. Baka tuluyan ng mabaliw yan eh. Sambit ni Isagani. Hindi ko alam kung tatanggapin ka ng pinuno nila. Pero bilang anak sa taong uminsulto sa kanila, palagay ko'y may intindihan nila. Sagot dito ng ninong niya. Pero Nong, sigurado ka ba sa may kipag-usap lang sila? Papaano kung... Halos mautal-utal na sambit dito ng binata. Tuso at traidor ang mga aswang. Pero may isang salita sila. Kung tutuusin, sana, kagabi pa lang ay tinuluyan na nila ako. Sambit dito ni Dodong. Pinag-isipan ng gusto ni Isagani ang kanyang binitawang desisyon. Binigyan muna siya ni Dodong ng pagkakataon. Alang-alang sa katahimikan ng kanyang pamilya, buo na ang kanyang desisyon. Makalipas ang 2 araw, nagtungo na ang magninong sa direksyong itinuro ng gabunan. Halos magtatakip silim na nang makarating sila sa bukana ng kagubatan. Patuloy silang naglalakad habang palihim na
Inakargahan ni Dodong ng poder ang kanyang inaanak. Naging sensitibo din siya sa paligid at sa bawat hakbang nila hanggang sa nakarating sila sa bahagi ng kagubatan. Dito napasinghap at napahinto si Isagani dahil sa kakaibang enerhiya na tila ba nagpapahina sa kanyang katawan. Inalalayan siya ni Dodong upang makapagpatuloy sa paglalakad. May mga kakaibang ugong silang narinig. Senyales na malapit na sila sa lugar. Nadaanan nila ang mga tila kulungan na nakasabit sa mga puno. Hanggang sa may tila siluwetang bahagi sa kanilang pinasukan at narinig na nila ang boses. Boses ito ng isang komunidad sa gitna ng gabi. Tumambad sa kanila ang buong nayon ng mga aswang. Ang mga gawi nito ay parang sa mga ordinaryong tao sa tuwing sasapit ang araw. Biglang tumigil ang pagkilos ng mga aswang at dahan-dahan itong lumingon sa kanila. Malaking tao si Isagani, pero tila nanghina ang kanyang mga tuhod nang makita niya ang napakaraming aswang. Maya-maya pa ay humawi ang mga aswang at nakita nila si Ugdo. Sa likod nito ay may mga mandirigmang aswang. Mabuti naman at tumupad ka sa napag-usapan natin, Antingero. Maligayang pagdating sa aming imperyo. Pero hindi siya dapat ang kasama mo. Nasaan ang mayabang na yon? Tugon dito ni Ugdo. Nakikiusap ako. Hindi ginaya ng kaibigan ko na harapin kayo. Narito ang kanyang anak bilang halili sa kanyang ama. Sagot dito ni Dodong. Mukhang malaki ang pakinabang ng batang yan sa mga kumakalam na sikmura na nasa inyong paligid. Halos pangangasar na sagot dito ni Ugdo. Nasaan ang inyong pinuno? Narito na kami, gaya ng napag-usapan. Matapos sabihin niyo ni Dodong, gumulong ang napakalaking bato bilang tarangkahan sa tila maliit na yungib. Lumabas ang pinuno ng mga gabunan. Nagbigay ng saludo ang kanyang nasasakupan. Iniangat nito ang kaliwang kamay at sumenyas na lumapit ang dalawa. Habang naglalakad sila, pilit pinigilan ni Isagani ang kanyang takot at umiiwas din siya na matitigan ang mga nanlilisik na mata ng mga aswang sa paligid. Nais ng pinunong gabunan na siya na lamang ang kausapin. Pumasok siya sa maliit na lungga ng pinuno at doon niya nakita ang mga kalansay na tila ginawa pang palamuti. May nakataling napakalaking aso na kulay itim at naglalaway itong nakatitig sa kanya. May nakasabit pang hindi mabilang na mutya sa dingding ng yungib. Ayon sa pinuno, ang mga mutyang iyon ay nakuha niya mula sa mga natalong antingero. Noong aktibo pa siya sa pakikipaglaban. Dito napapalunok na lamang ng laway si Isagani sa dami ng antingerong napaslang ng pinunong kausap niya. Pinaupo siya nito sa upuang gawa mismo sa mga buto ng tao. Pakiramdam niya ay para siyang nasa gitna ng dagat-dagatang apoy at anumang oras ay pwede siyang matupok. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nagbagong anyo ang pinunong yon. Ipinakita nito ang totoong anyo ng gabunan. Nanlaki ang mga mata niya dahil dumoble ang sukat nun.
animoy nasa harapan na ni Isagani ang demonyo. Pati ang boses nito ay bumaba at lumaki. Sa mga sandaling yun ay naiintindihan niya na ang kanyang ama kung bakit halos mabaliw na ito sa takot. Yung pakiramdam na wala kang kawala, parang may kamay na nakagapos sa iyong katawan. Yumuko si Isagani at humingi ng paumanhin sa nagawa ng kanyang ama. Hindi naman siya makapaniwala na ang demonyong nasa harapan niya ay umayaw na sa digmaan. Sabi pa ng gabunang yon, ang mundo ay hindi nagiging mundo kapag walang masama at walang magagawa ang tao kundi panatilihing balanse ito. Kahit sa ang sulok ng mundo ay naroon ang kasamaan. Sa kabila ng takot, hindi napigilan ni Isagani ang mag-umpisa pa tungkol sa pinagmula ng kanilang lahi. Lumakad naman ang pinunong gabunan at humarap sa mga nakaukit sa dingding. Ayon dito, hindi perpekto ang kinikilalang Panginoon ng sanlibutan. Hindi nito nagawang panatilihing nasa kabutihan ng kanyang nilikha. Ang kinikilalang pinakamataas na nilalang ay siya mismong gumawa sa mundo para sa mga demonyo at hinayaan nito na kumalat sa mundo ang kasamaan. Bilang pagpapatunay kung gaano siya kinikilala at sinasamba ng kanyang mga nilikha, hinayaan nito na maghirap, mabiktima at magkasakit ang kanyang mga nilikha. Dahil ito lamang ang tanging paraan upang mabawasan ang mga nilalang na siyang pinakalat niya sa mundo upang magpadami. Dahil ang totoo, walang kakayahan ang kinikilalang Panginoon na pumaslang sa sarili niyang likha. Pero kung tutuusin, siya din mismo ang naglikha ng salot upang kaharapin ang mga tao. Kaya hindi daw dapat isisi sa mga demonyo ang kasamaan dahil ang pinakamataas na nilalang ay siyang lumikha ng kabutihan at kasamaan. Natulala naman si Isagani, ilang segundong hindi nakapagsalita. Hanggang sa parang kidlat na lumitaw sa harapan niya ang mismong pinuno ng gabunan. Nagwika pa ang gabunang iyon at ayon dito, pare-pareho lang daw ang kabutihan at kasamaan. Sa kamatayan din ang pupuntahan. Nasa tao na daw ito kung susundin niya ang buhay na kagustuhan ng may likha o ang buhay na gusto ng isang individual. Dahil kung kinakailangan niyang makidigma sa tao, ay gagawin niyang muli ang ginawa ng kanyang ama na paghamon sa kanila ay una at huling pagkakataon na lang. Umangil ang pinunong gabunan at dito pinalabas si Isagani. Agad naman siyang tumayo at mabilis na naglakad ito palabas. Nanatili siyang nakayuko patungo sa kanyang ninong. Isagani, ano nangyari? Anong napag-usapan ninyo? Mabilis na tanong dito ni Dodong. Nong, tara na po. Umalis na tayo. Muling nahawi ang mga aswang matapos sabihin niyo ni Isagani at binigyan sila ng daan patungo sa kalayaan. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa kanya ng malaking katanungan tungkol sa pananampalataya niya sa may gawa. Naging tahimik na siya habang ang kanyang ninong ay labis na nag-aalala. Para sa antingero, isang kabaliwan ang pinagsasabi ng gabunan. Paraan nila ito upang linlangin ang mga tao
upang bumitaw sa pananampalataya. Gayunpaman, isang totoong panaginip nang mapunta si Isagani sa imperyo ng mga Gabunan. Wakas. Okay. Sorry mga kabaryo. Parang lately hindi okay yung narration natin kasi nga lagi tayong galing sa live, no? Sa TikTok, no? Pero based naman dito sa kwento natin yun, parang medyo hindi siya ganun kabakbakan, di ba? Wala tayong masyadong napainggang ganun. Pero parang ang pinopoint out kasi ng kwento is yung aral at patungkol to sa pananampalataya, no? May mga tama namang sinabi yung pinunong gabunan at meron din naman parang mga hindi, no? Based sa akin, syempre iba-iba tayo ng opinion. Pero yun nga, wala akong masabi. Overall naman ang kwento natin maganda. Wala namang nakakalungkot na nangyaring akala ko matutuluyan tong yung tatay niya si Berto, no? Tapos magkakaroon ng laban dun sa Antingero at Gabunan. Pero yun nga, sabi na rin ni Ugdo sa kanong pinuno, no, nung Gabunan na hindi kakayanin ni Dodong mag-isa. Saka nalaman niya rin yung, grabe rin naman, di ba? Sibat niya tardar, pero yun nga, nasabi nung pinunong Gabunan na hindi mo kakayanin yan. Tapos nakita nila na ang daming mutya dun sa kuweba or yungib, no? So, yung part pa lang na yun, nakakatakot na. Pero, kayo pa rin. Diba? Kung anong masasabi niyo sa kwento na to. Para sa akin, okay naman. So, yun lang. Siguro, mga next upload na natin yung mga shoutout. Iniipon ko lang naman yan. Tapos, kada intro, baka dun ko na lang siya ilagay. So, yun lang mga kabaryo. At asahan nyo rin yung madalas nating pag-upload na. So, yun lang. Paano? Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat mga kabaryo. Paalam.